what do you think dito of this? Yung sinabi ni President Marcos sa press ko niya kanina umaga. Natanong siya, no? Paano naman ito sina Martin tsaka si Zaldico? Sabi niya, they will not be spared. Yeah. Actually, nung nilagay si Mayor Magalong doon sa Independent Investigative Commission, ICI. ICI. Anong ibig sabihin ng ICI? No? Ang alam ko kasi ICI, Intelligence Counterintelligence. Sorry. Ano ba to? Independent Commission on Infrastructure. Yeah. Independent Commission on Infrastructure. Paano nabubulol ako pag mga ganyan? Independent Commission on Infrastructure. So, nung nilagay siya as advisor, si Magalong, that was a clear writing on the wall. That was a clear political statement. Dahil bago siya nilagay, ay binabanatan na niya si Saldi at saka si Speaker and others. Diba? Kaya nga, naglabas ng statement si Saldi ko na, teka, ba't yung ilalagay yan dyan? E na-prejudge na kami. No? Before the investigation. Diba? Yun yung, pero nung nilagay siya, ay it was a clear political statement and a writing on the wall para sa mga kongresista na i-investigahan. No? Actually, ang alam ko nga, Christian, no? Chismis lang naman. Siya yung originally pinili na mag-head ng ICI. Kaso kailangan niya mag-resign, hindi ba? Ayaw niyang iwanan yung Baguio. Kaya, naging siya, advisor. No? No? Pero siya yung originally na gustong ilagay as chairman, as head. No? Kaya, na-delay Na-delay yung pag-appoint ng Andy. No? Andy, ano ba yun? Reyes. Andy Reyes. No? Paano nga ay ginawang advisor si Mayor Magalong? Paano naman yun? Konting chismis. Pero it was a clear writing on the wall dun sa mga dati pa niyang binabanatan. Most definitely. Pero ang interesting dito, hindi pa ba tinatablan dito yung Speaker of the House? Ilang mensahe pa ba yung kailangang iparating sa kanya ng Pangulo? In many different forms and means para mag-gets niya na hindi ako natutuwa sa palakad mo dyan at the very least. Alam naman niya, kapos na kapos yung ipapalit eh. Diba? Alam naman niya, siya lang yung solid na kayang humawak sa Kongreso. No? Kaya medyo, yes, affected siya, tingin ko, pero chill lang siya. No? Chill lang siya. No? Dahil nga, kung nakikita mo yung mga, almawa yung bago na nagpo-propose na maging speaker, yung sinarado yung pumunta doon kanina, sinarado yung pintuan at sinabi niya, ako tatakbo for speaker at i-declare kong vacant lahat ng posisyon. Believe ka, di ba? Yun yung nagsasabi sa stage na meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ayan. Parang may something eh. yun, di ba? Meow, 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 meow. Kasi sa shadow boxing. No? Sa shadow boxing sa Espanyol, sa stage. Hindi mo isipin na congressman yun eh, kung yun lang makita mo eh. No? Kung ikaw ang speaker, matetretain ka ba? Ako, sobrang kakabahan ako. Sino ba naman? Hamunin ba naman ako sa speakership? Talaga itong bansang to, no? Diba? All kinds. Akala ko sa mga podcast lang nito, lumalabas yung mga ganyan eh. Ibang level talaga yung iba yung kalidad talaga ng mga leader natin eh na. Oo. So, tingin mo ay kakabahan siya? Pero iniisip ko hindi siya he cannot rest for long naman. Kasi example kung sakali hindi natin mapipredict lahat eh. Kunwari maraming lumabas dun sa Independent Commission on Infrastructure, talagang masentro kay Romualdez. O kaya at saka kay Zaldico. Pag nag-build up yan, hindi pwedeng, baka dumating sa point na hindi niya kayang ignore yan eh. Yeah, totoo yun. Ang sinasabi ko lang, for now, ang tingin nila ay medyo secure pa sila. For now. In a way, yung Senate, hindi rin ganun ka-insecure. Kaya lumabas yung chismis na si Ambassador of Jesus Christ, ang susunod na Senate President. Di ba lumabas? Today daw? Kwan kasi yun eh. Probable kasi yun dahil nga ang team nung majority. 3 pa doon sa majority na 15,
Hindi nila sigurado. Yung isa, Trojan horse, yung dalawa ay napilitan lang. Di Yung ba? magkapatid. Oo. Di ba? Napilitan yun eh. Dahil may negosyo sila eh. Ayaw nila naman nila tamaan yun. Ano ba yun? Akala ko talagang naniwala sila sa prinsipyo. Nga pala. Sorry. Naniwala talaga sila sa higher purpose. Oo, kasi yung mga bilyar, talaga napaka yan. Matinding paninindigan tsaka yung prinsipyo ng mga yan. Tama. I stand corrected. Isa pang sinabi ng presidente na surprising. Kung hindi lang ako presidente, pupunta ako sa September 21. Dito kasi parang parang at least malinaw yung positioning ng Pangulo dito, no? At least so far, no? Since the SONA. Yung positioning niya, he will spare no one. Tama. Diba? Oo. Yung mga balasugas na yan, no? Oo. Walang hiya na yan. Nandun pa rin syempre yung crisis of credibility given the baggage of the president himself and the rest of the family. It remains to be seen kung enough itong public outrage over the singular issue to overcome that baggage or kung hindi siya maging factor. Pero for that to happen, kailangan talaga ng konkretong resulta sooner, not later. Pero yun nga, sabi nga niya ay dapat lang sila magalit, dapat silang sumama dyan, at kung siya ay hindi presidente, sasama siya mismo. Diba? In a way, ini-encourage niya. No? Hindi katulad ng iba na kino-co-op yung activity. Iba yun Diba? Iba yung mga kalmo, ka-DDS mo. No? Balak i-co-op Tapos mag-withdraw ng support. Diba? Kaya, meron din mga hindi katulad ng mga DDS na maiingay, na tahimik lang, waiting on the wings, pero may pinaplano. Pag-usapan nga natin, ano bang plano ng iba dyan? Meron bang plano manggulo? Wala naman. Ang palang nila, gusto ipakita na lahat ng ating institusyon, no, na may hina, ay tainted ng corruption. So, ano gusto nila? Which means na hindi na to mare-resolve within the present constitutional limit. Kaya dapat itaob na yung lamesa. No? Itaob na yung lamesa. No? Ang problema, sino yung mga yan? Sino yung magtataob? At anong kanila ipapalit? Di ba? Anong gagawin nila? At pag nangyari yan, syempre may gulo, pwede yan i-exploit ng mga ating mga invaders na sa teritoryo na natin. Na gustong gawing geo-reserve ang Scarborough. Dahil it is in favor na magkagulo. Di ba? Ang habang nagkakagulo, pumunta na sila ng bandang Palawan. Diba? Take over na nila yun. So, yun ang problema pag may crisis. May gustong mag-exploit ng crisis na yan. Kaya, baka meron nag-instigate o nagpopondo? Hindi ako magugulat. Kaya nga sabi ng isang obispo, let us not throw the baby with the bathwater. No? Tama yan. Tulak natin yan sa logical conclusion, kasuhan, makulong, etc., palitan. Pero i-weaponize natin yan papuntang 2028. Anong tawag nyo ni Kwandon? Ni Shelo? Electoral revolution? Kayo talaga, mga revolutionary kayo